Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Marso at 13, Biyernes. Friday the 13th, no? Well, pumatak muli ang snow dito sa amin. Late, ngayong umaga, late morning, ang umpisa ng pagpatak niya. At natapos ng bandang hapon na, alas 5. Ganun. Ang total na patak niya ay 5 hanggang 6 na pulgada. At mabigat ito, kaibigan, may content, may kasama itong tubig. Ang tawag ko nga dito sa isa sa particular na uri ng snow na to ay cotton candy. Alam niyo yung cotton candy sa atin, di ba? Buhagag siya. Oh, ang gaan. At pag hinawakan ninyo, napipisil din yung lumiliit. Ganyan dito. Magaan, pero may konti siyang tubig. At pag napabayaan ninyo at nag-compact, mahirapan kayo na palahin nyo dahil may kabigatan na yon. Samahan nyo pa ng asina na sinaboyan pa ng asin ng mga tao, ng natutunaw, plow truck, may asin, at nahalo doon yung snow. At ito pa nga, 0 degrees ang temperatura namin, naglalaro ng plus, pag humangin negative or minus 1, minus 2, pero nagpa-plus naman dahil nga sa magandang araw, magandang panahon, plus. Kaya kombinasyon ng mga yun naging malamig. At kanina umulan pa rin may kasama siyang ulan, kaya hindi nakatulong sa yung pagka bumigat pa siya lalo. Kanina si Juniorita galing eskwela, sinurpresa ako, nagpapalak agad siya, nakita ko. Sabi ko, anak, huwag ka na muna magpala dahil napatak pang snow. Yun ang isa sa mga rule. Pag pumapatak pang snow, hayaan nyo muna. Unless gusto nyo mapagaan, ang prediction na 4 to 6, which is kaya-kaya naman. Pero kung isang talampakan, kailangan magandang itakal yon bit by bit. Di ba? Pag 4 inch, 3 inch na, pala kayo. Di ba? Huwag nyo hintayin na lumaki pa. Unless may machine kayo, at yun talaga intention ninyo, mag-snowblow kayo, o magpala ng kahit ganong kabigatin, nasa inyo na yun. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na ipakita kay bunso niyang ituro sa kanya isa sa mga machines ko. Nangangapa pa siya, pero that's okay, kaibigan. Marami siyang pagkakamali, pero hinayaan ko. Doon natututo yung mga bata, di ba? Hindi yung alam niyo na agad yung technique, alam niyo na dapat gawin. Yung safety lang pinakita ko sa kanya at hinayaan ko siya mag-run. Itong mga basic lang, itong control, anak. Pero dahil ito ay kakaibang uri ng snowblower to personal pace ang kanyang or PP ang tawag namin dito. I-check nyo yun sa Toro, napakaganda naman, pero it takes getting used to it. It takes a little bit time para matuto kayong mapina ninyo yung pagtakbo nun. Kaya si Bunsuni, papakita ko sa inyo dito sa video kung yung pag-operate niya ng machine. You gotta keep that, not lift it up, but lift it down, push it down a bit, okay? We push it down, see, okay? Good job, huh? Good job. All right. I'll take care of the rest. It's kind of slippery. One thing you need to do here is yeah, you take care of that. Good job, anak. Mag-alas 9 na ngayon. Si Bulsuni naghihintay sa akin na igawa ko ng kape. Si Mrs. T naman ay nasa bahay at naghihintay nga rin sa akin dahil manunod kami ng Netflix. Wala siyang pasok bukas, pagkakataon na mag-relax naman kami. Si Juniorita ko naman ay siguro ngayon ay abalang-abala siya dahil
wala humpay ang pag-aaral niya at pag-work. Meron na siyang sariling lugar malapit sa downtown Toronto siya nakatira, at malapit sa kanyang work, malapit sa kanyang school. Kaya ayan, yung anak ko namimiss ko yon. Nasanay ako sa kanya pa rin na nandito siya, at lumalaki na ating mga anak, di ba? Lumalaki na sila. Ano pa ba? Yun lang gusto kong sabihin sa inyo na Friday. Sana maging maganda ang inyong weekend ngayon kasama ang kapiling inyong mga mahal sa buhay. At meron kaming parating dito sa Kalakhan, Toronto. Dito kami nakatira, norte ako ng downtown Toronto. Norte ako ng Toronto. At may paparating pa rin kami snow ngayong in less than 48 hours. Sa Sunday yung darating. Magiging katulad dito, siguro wet snow pa rin. At yun ay typical dito yon na ganito pag napapaligiran kayo ng maraming lake dito, tulad dito sa Toronto ay yung lake effect, yung kabigatan ng snow ay madalas kumpara sa ibang mga lugar sa Canada na dry ang snow o fluffy o gano'n, o ilang beses lang pumatak. Dito ay magugulat kayo, sasabihin ko sa inyo kung ilang beses pumatak ang snow, ilang beses ako naglinis ng niebe. At magugulat ka kung gaano karami. Hindi nyo kung gaano karami ilang beses pumatak dito. Bigyan ko kayo ng hint. Mahigit 2 dosena. Okay. Close to 3 dosena. I'll give you the number kapag nagkaroon ako pagkakataon, dahil sa tuwing pumapatak ang niebe, kinukuha ko ng larawan ang paligid. Ano pa ba? Bago ko ito ihinto. 6 minutes. Okay. Ano pa ba? Ang channel na ito ay patuloy akong mag-upload dito. At sinusort ko dahan-dahan, utay-utay, na isinusulat ko kung paano ko to gagamitin ng channel na to. Sa ngayon, kung ano lang may isip ako mag-video, meron sa aking may nag-post sa akin, may nag-comment sa akin noon sa isa sa mga videos ko, kaibigan, at sinabi niya na hindi niya nagustuhan yung yung video na ginagawa ko dito, at sabi niya hindi daw ako magaling mag-vlog, and well, aminado naman ako nangangapa pa rin ako. I don't think na vlog ang aking ginagawa, although alam ko yung sinasabi niya, mayroong mga ginagawa ko dito na may parang video log, diba? Sanay ako na ilang taon na nakakaraan, almost 20 years na yata, ang tawag ko web log. Ngayon nagbago na, naging video log na, diba? Ako tunay pa yun na ibig sabihin naman. Ang bala ko magkaroon ng ano bang tawag doon? Content creator? Magkaiba yun, diba? In a way, magkaiba sila. Kumuha ka ng isang paksa, mapapolitika man, topic, or mga kagamitan, at pinapakita kung paano ayusin, gamitin, mga recommendation. And I don't think vlog ang tawag doon. Tulad ng pagkakaintindi ko, ang vlog yata ay pupunta kayo sa mall, kasama niya kaibigan, pamilya ninyo, kakain kayo, yung gano'n. Although may mga video ko noon, I don't really consider as that vlogging. Although I could be wrong, pero hindi na pag-iisip ko at hindi na intention ko talaga. Right, kaya maraming pagbabago dito gagawin ko pa dahan-dahan, at we'll see kung anong kung saan mapunta to. Pero ang alam ko, hindi ako mag-slow down dito. Kaya kung interesado kayo sa mga sinasabi ko, ang mga ginagawa ko dito, just check the channel, playlist, sari-sari yun. Meron sa kotse, meron sa mga kagamitan, mga jacket, yung paano kong gumawa ng gloves. Mahilig ako sa Carhartt, napakarami kong mga kagamitan. I made a case, gumawa ko ng video kung bakit Carhartt ang tinukuha ko. Although, don't get confused sa Carhartt at whip. Carhartt whip, magkaiba yun. Wala ako nung Carhartt whip. Kahalagahan kung bakit makakatipid ka sa halagang $100 na pantalon kumpara sa mga pantalong mga mumurahing $30, hindi naman nagtatagal.
ginawan ko yun ng video kung bakit makakatagal nga ang tulad ng isang pantalon na double knee pad layered na $100 or $99 ang halagang $100, ba't kaya makakatipid nun? Dahil tatagal ng napakatagal. May mga bulsa na tama lang para sa inyo sa angkop. Again, kung ikaw ay laborer, sa mga tradesman, mas angkop ang mga ganong kagamitan dahil tumatagal nga. Again, yung mga ganong bagay dinidiscuss ko. Meron pa akong gagawin na ngayong summer, spring, bisikleta. Gusto kong gawin yon. Hindi ko magawa yon nung last year. Konti lang nagawa ko, hindi ako masaya, kaya dadagdagan ko. Mga tools, machines, lawn mowers, kung paano mag-hardin, napakarami. Kaya tingnan nyo yung list ko. Again, isa sa mga gusto ko rin gawin ay magkwento ng aking mga karanasan dito. At may iniwan akong video, kaibigan, last year. Sinabi ko na ang pamilya namin ay kami mga pamilya ng mga nurses, caregivers at sundalo. Ay totoo yun, kaibigan. Gusto ko ibahagi sa inyo mga kwento namin. May tanong ako sa inyo. I think nabagay ko na yun sa huli kong video. Ano sa tingin ninyo ang dati kong trabaho? Nurse ba? Caregiver o sundalo? Dito sa North America. Hindi ko pa alam kung gusto ko ibahagi sa inyo yun. Isa sa mga yun yung naging trabaho ko. Naging ako. Kaya tingnan natin kung magkakaroon ng lakas na loob na ibahagi ito. Ay, napakarami pa, kaibigan. Kaya hanggang sa muli, padayon, kita muli tayo. Sa ngayon, naghihintay yung kape ko. Have a great weekend.